Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Biomedical Engineering at ang topic natin ngayon ay Biomechanics. So ano ba ang Biomechanics? Ang Biomechanics ay ang pag-aaral ng struktura, gamit o funksyonalidad at paggalaw ng mga mechanical na aspeto ng biological system ng isang tao. Ina-apply nito ang mga prinsipyo ng mechanics upang maunawaan kung paano nakikipag-ugnayan ang mga pwersa sa mga biological tissues at kung paano nakakaapekto ang mga pwersang ito sa paggalaw, sa stability o katatagan at pangkalahatang kalusugan ng isang tao o mga living organism. So napakahalaga ng biomechanics sa biomedical engineering para sa pagdidisenyo at pagpapabuti ng mga medical devices. Nakakatulong ang biomechanics sa pag-unawa sa mga mekanismo ng sakit at pagpapahusay ng mga diskarte o estratehiya sa rehabilitasyon. So kinokonekta nito ang biology at engineering na nagbibigay daan sa mga inobasyon na maaaring mapabuti ang pangangalaga sa isang pasyente. So dito, para maintindihan mo ang biomechanics, ang mechanics kasi ina-apply natin sa engineering, sa mga engineering structures natin, pinag-aaralan natin yung movement ng bawat structures na yan at kapag nasa atras siya, anong nangyayari. So dito naman, ina-apply naman natin ang mechanics sa biology, okay? Sa mga living organism tulad ng tao. So pinag-aaralan natin kung paano gumalaw, ano yung mga puwersa na nagbibigay doon para gumalaw yung isang bagay na yon. Okay? So yun ang biomechanics. Ngayon naman ay talakayin natin yung fundamental principles of mechanics. Ano ba yung mga principles na napapaloob sa mechanics na pinag-aralan natin tulad ng statics and dynamics, kinematics and kinetics. So, ang statics, okay, ay pag-aaral ng mga puwersa at mga sistema na nasa equilibrium. Sa biomechanics, ito ay tumatalakay sa pagsusuri ng mga puwersa na nasa atres o nakatigil o nakahinto na struktura tulad ng mga buto na hindi nabibigyan ng kahit anong load o puwersa. Ang dynamics naman ay pag-aaral ng mga puwersa at paggalaw sa mga sistemang wala sa equilibrium. Kabilang dito ang pag-aaral ng paggalaw at puwersa sa mga aktibidad tulad ng paglalakad o pagtakbo. Ang kinematics naman ay paglalarawan ng paggalaw ng isang bagay nang hindi sinasaalang-alang ang mga puwersa o di kinukonsider ang puwersa na nagpaggalaw dito. Kabilang dito ang mga parameter tulad ng displacement, velocity at acceleration. And lastly is kinetics. Ang kinetics naman ay nakatuon sa mga puwersang nagdudulot o nagre-resulta mula sa paggalaw ng isang bagay. Kabilang ang mga konsepto tulad ng puwersa, torque at work. So dito, para maintindihan mo yung fundamental principles of mechanics, let us see itong diagram na ito. Okay, ang statics, diba sabi natin kapag ang isang object ay nasa atres, kunyari katulad nito, naka-handstand yung tao na ito at hindi siya gumagalaw. So that is an example ng statics. Ibig sabihin nasa atres, okay, yung mismong object na yon. So once na gumalaw itong object na ito o itong tao na ito, ang tawag mo na dun ay dynamics. Okay? Ang kinematics naman, habang gumagalaw yung tao na yun at hindi mo tinitignan ko ano yung puwersang nagpagalaw dun sa taong na yun, ang tawag mo dun ay kinematics. Okay? Ang kinetics naman, kapag tinignan mo naman yung factor na puwersa na nagpagalaw dun sa tao na yun para magawa niya yung activity na yun, ang tawag mo naman dun ay kinetics. Okay? So, mahalaga ang biomechanics sa mga doktor na tumitingin sa mga atleta at sa mga very busy na mga tao na marami aktibidades na ginagawa. Kasi dito, nakikita yung bawat epekto kung bakit nagkakaroon ng stress o strain ng mga buto o yung mga muscles mo. Okay? So, lahat yun pinag-aaralan at nakocompute yung mga bagay-bagay na dapat mong gawin at maiwasan para hindi mo ma-stress o ma-strain ang mga buto mo o yung mga muscles mo. Okay? Ngayon naman ay pag-aralan natin biological tissues and their mechanics. Ano ba yung mga parts sa isang tao na ina-applyan ng biomechanics? So, una na dito ay types of biological tissues tulad ng bones o buto. Okay, ang buto ng anumang living organism
ay mga matibay na struktura na nagbibigay ng suporta at proteksyon sa mga components na nakapaloob dito. Ang mga ito ay may kakayahang makatiis sa compressive, tensile at shear forces. And another is muscles o kalamnan. Ang mga muscles naman ay mga malalambot na tissue na responsable para sa paggalaw. Maaari silang mag-contract at magbigay ng pwersa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga buto. So dito, para maintindihan mo paano ina-apply ang mechanics sa mga biological tissues tulad ng bones and muscles. So sa bones, kunyari, let's say yung kamay mo bigla kang hinatak ng kaibigan mo, so nagkakaroon ng tension yun kasi nahahatak yung buto mo. Okay? So yung compression naman, kunyari, nakatapat ka sa pader, tapos tinutulak mo yung sarili mo dun sa pader na yun habang nakatayo ka. Okay, nagkakaroon naman ng compression. So, yung bending naman, let's say, kunyari, bigla kang tumungo. No, yan, may bending na nangyayari dun sa mga buto na yun. So, pinag-aaralan natin yung mga bagay-bagay kung gaano kalaki yung persang na-apply mo dun sa buto na yun para hindi siya ma-stress o ma-strain. Ang shearing naman, okay, kapag kunwaring nagkakaroon ng kiskisan yung buto mo, okay, kapag kunyari tumatakbo ka ng masyadong matagal, so yung reaction nung connection ng bawat buto, doon nagkakaroon ng shearing naman. Ang torsion naman kapag kunyaring nagro-rotate ka, okay, tapos sobrang application nung persang in-apply mo nung nag-rotate ka, there is a tendency na ma-stress o ma-strain mo o kaya ma-dislocate mo yung buto mo. Okay, so kaya pinag-aaralan natin yung mechanics na yun kasi tinitignan natin yung bawat activity na ina-apply mo dun sa parte ng tissue na tulad ng buto. Okay, ang muscle naman, okay, parang suporta ng buto yan kasi siya yung nagbibigay o responsible para makagalaw yung buto mo na yun. Siya yung nakabalot dyan sa buto na yan. So, sometimes every time you apply a force o meron kang ginawang aktibidades, isa sa mga nai-strain mo ay yung muscle na sumusuport dyan sa buto na yan. Okay? So, another type ng biological tissues ay cartilage. Okay, ang cartilage naman ay nagbibigay ng cushioning at binabawasan ng friction at strain sa mga joints. Ito ay viscoelastic, ibig sabihin, pwede itong mabanat at may malapot na mga katangian. Ang ligaments and tendons naman ay mga connective tissue na nagbibigay ng katatagan o stability at nagbibigay ng pwersa sa pagitan ng mga kalamnan o muscle at mga buto. Okay? So dito, para maintindihan mo kung ano ba itong mga biological tissues na to, ang cartilage mo parang unan yan, okay, na nasa pagitan ng dalawang buto. Okay, ibig sabihin viscoelastic siya, ibig sabihin malapot yung pinaka-texture nito para maiwasan mo na magkaroon ng friction yung connection ng dalawang buto na yon. Okay, ang ligaments and tendons mo naman, siya naman yung nagkukonekta dyan sa dalawang buto na ito. Kaya kapag kunwaring maraming activity na ginagawa yung isang tao na yon, isa yan sa mga tinitignan na mga tissue kung bakit nahihirapan maglakad o kaya nahihirapan tumakbo, kasi sometimes yan yung mga unang tissue na tinatamaan, okay, kapag meron ka mabibigat na mga activity. Kaya natin pinag-aaralan ng biomechanics kasi sa pamamagitan no, napiprevent mo, okay, na may stress o ma-strain mo yung mga parte na yan na nagkukonekta sa mga buto mo. Okay? Another category na pinag-aaralan sa biomechanics ay mga mechanical properties tulad ng elasticity. So, ang elasticity ay ang kakayahan ng isang material na bumalik sa original na hugis nito pagtapos ng deformation. Ang buto at cartilage ay may ganitong katangian na may iba't ibang antas ng pagkakaelastiko. Another is viscoelasticity. Ang viscoelasticity naman ay naglalarawan ng mga materyales na nagpapakita ng parehong malapot at nababanat na katangian. Ang cartilage at mga tissue ng kalamnan o muscles ay madalas na nagpapakita ng mga katangian ng viscoelastic. Another is strength and toughness. Ang strength and toughness ay sumusukat
sa kakayahan ng mga materyales na makayanan ang stress at pilay ng walang mintis o pagkabigo. Ang lakas ng buto ay mahalaga para sa pagpapanatili ng integridad ng isang struktura na napapaloob dito. So dito, para maintindihan mo, itong mga factors na ito ay kinukonsider, okay? Itong mga mechanical properties na ito ay kinukonsider sa biomechanics kasi napakahalaga nito. Tinitigan natin kung yung mga biological tissues ba na yun ay na-maintain itong mga mechanical properties na ito. Kasi kung hindi, dun magkakaroon ng problema, dun nagsisimula yung stress and strain dun sa mga biological tissues na yun. So kunyari sa elasticity, for example, yung isang tao na yun ay gumawa ng isang mabigat na trabaho. Yung mga biological tissues ba na yun ay nakakabalik sa mga original shape nila after niyang gawin yung mabigat na trabaho na yun? O kaya, na-maintain ba nung mga biological tissues na yun yung mga viscous and elastic properties nila? Hindi ba nababawasan yung parang langis na yun na nakapaloob dun sa koneksyon ng dalawang buto na yun para maiwasan ang friction? Doon mo ngayon makikita yung strength and toughness, kung may kakayahan ba yung mga biological tissues na yun na magawa yung mga trabahong gustong gawin ng isang tao na yun. Okay, kaya mahalaga na pinag-aaralan itong mga bagay na ito para makita mo kung hanggang saan yung pinaka-maximum na kakayahan ng mga biological tissues na yun. At mabigyan ng doktor ng magandang feedback ang isang tao kapag kunyaring na-stress o strain niya yung mga biological tissues na yun. Okay? So, another is, okay, kapag kunwari nasira, okay, yung mga biological tissues na yun, meron tayong mga biotechnology, okay, na ina-apply natin sa mga bagay na yan. Dapat yung mga iniimbento na mga biotechnology materials na yun ay may mga ganitong properties para kapag in-apply mo dyan sa mga biological tissues na yan na nasira, may ganyang property pa din at hindi magkaroon ulit ng ganong klaseng problema. Okay? So, kaya natin siya pinag-aaralan. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin yung application in biomedical engineering ng biomechanics. Ang una na dito ay sa orthopedic implants and prosthetics. So, sa implants, ang implants ay mga device tulad ng joint replacement at dental implants na dinisenyo batay sa mga mechanical na katangian ng buto at mga stress na may encounter nito. Another is prosthetics. Prosthetics naman ay mga artificial limbs na in-engineer para gayahin ang function ng natural na limbs na nangangailangan ng detalyadong pag-unawa sa kinematics at dynamics. So, dito, para maintindihan mo, okay, pinag-aaralan natin yung biomechanics. Kunyari, katulad niyan, nagkaroon ng biomedical technology na ginawa dito dahil nasira niya, okay, yung cartilage na nagkukonekta dyan sa dalawang buto na yan. Dapat yung mga pinag-aralan natin properties na yun ay may ganong properties din itong biotechnology material na yan para hindi magkaroon ng stress o strain na maramdaman yung mismong taong paglalagyan ng nitong biomedical material na ito. Also, ganun din sa mga ngipin, okay? Dapat yung mga implant na yan na nilalagay na yan, hindi nakakasira dun sa tissue, okay, nung isang tao na yun. So, that is the reason kung bakit natin pinag-aaralan yung mga bagay na yan. Kasi, yung mga tissue na hindi na kaya mag-regenerate, doon natin ipinapasok yung engineering technology natin. So, ganun din sa prosthetics, okay? Kasi kapag hindi maganda ang pagkakadesign nitong mga prosthetics na ito, pwede mong ma-stress o ma-strain yung isang parte ng katawan ng tao na yun kapag ginamit niya yung mga prosthetics na yun. Kaya pinag-aaralan natin ang biomechanics. Okay? So, another application ng biomechanics ay rehabilitation engineering. So, ang una na dito ay assistive devices. Ang mga assistive devices ay mga tools tulad ng mga exoskeleton at braces na ginawa upang tulungan makakilos ng madali at suportahan ang mabilisang paggaling ng isang tao.
Another is rehabilitation techniques. Ang rehabilitation techniques naman ay mga methods o paraan tulad ng gait analysis at therapeutic exercise program na idinisenyo batay sa biomechanical na mga prinsipyo upang mapabuti ang resulta ng isang pasyente. So dito nakikita mo yung application ng biomechanics sa rehabilitation engineering kasi nabibigyan natin ng isang pasyente ng magandang feedback para sa mga devices na pwede niyang gamitin at saka ano yung mga activity na pwede lang natin ibigay sa kanya para mapabilis yung paggaling niya. So that is the reason kung bakit natin pinag-aaralan ng biomechanics para mabigyan natin ng magandang consultation at magandang output program ang isang tao na na-aksidente o na-stroke. Okay? So another application ng biomechanics ay sa biomechanical modeling and simulation. So ang una na dito ay computational models. Ang mga computational models ay gumagamit ng mga finite element analysis o FEA at iba pang simulation para mahulaan o makita kung paano tumutugon ang mga biological tissue sa iba't ibang puwersa at kondisyon. Another is motion analysis. Ang motion analysis naman ay pagsusuri ng mga tool tulad ng mga motion capture system upang mapag-aralan ang paggalaw ng isang tao upang mapahusay ang paggalaw nito at malaman kung ano ang mga bagay na humahadlang sa paggalaw nito. Okay? So dito, kung makikita mo, mas napapadali na ang trabaho ng isang doktor dahil sa mga engineering technology natin kasi mas nakikita na nila kung ano yung kakayahan at limitasyon ng mga biological tissues na yun. At the same time, mas napag-aaralan nila kung ano yung mga nagbibigay ng stress and strain sa paggalaw ng isang tao dahil dyan sa mga modeling and simulation program na ito. Okay? So, another application ng biomechanics ay sa sports. Okay? So, ang una na dito ay performance optimization. Ang performance optimization ay pagsusuri kung paano gumagalaw ang isang atleta upang mapahusay ang performance nito at upang maiwasan ang mga panganib na pwedeng makapinsala dito. And injury prevention. So, ang injury prevention ay pag-aaral kung paano nakakapekto ang mga puwersa sa panahon ng mga aktibidad ng isang atleta at paano ito nakakapekto ang mga activities na ito sa kanya. Sa pamamagitan nito, makakabuo ng mga estratehiya upang maiwasan ang mga pinsala o disgrasya. So, kaya mahalaga ang biomechanics sa mga atleta kasi yung mga coach nakikita nila kung ano yung mga program okay na pwedeng ibigay nila dun sa mga atleta na yun para lalong maging maganda ang kondisyon nila at ano lang yung mga usual na routine na pwede nilang gawin para hindi ma-strain o ma-stress yung mga parte ng katawan ng mga atleta na yun. Okay, at maiwasan yung mga disgrasya at mga injuries na pwedeng ma-accumulate nila habang ginagawa nila yung mga practice na yon. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin yung mga current research and future direction ng biomechanics. So, ang una na dito ay sa tissue engineering. So, una ay biomaterials. Okay? Sa field ng biomaterials, nabuo ang mga synthetic o bioengineered na materyales na maaaring gayahin ng mga mechanical na katangian ng mga natural na tissue. And another is regenerative medicine. So, sa field ng regenerative medicine, gumagamit ng biomechanics upang magdisenyo ng mga scaffold upang suportahan ang mga struktura na tumutulong sa pag-regenerate ng mga nasirang tissue. So dito sa tissue engineering, mas lalong yumayabong na ang mga research dito kasi na-explore na natin yung mga iba't ibang klaseng biomaterials na pwede nating gamitin pamalit dun sa mga biological tissues na yon. Okay? So, another is personalized medicine katulad ng custom implants, ang pagdidisenyo ng mga implant at prosthetics na inaayon sa pangangailangan ng isang individual. And another is adaptive devices. So, pagbuo ng mga device na dynamic na umaayon sa mga galaw at aktibidad ng isang user. So, dito din sa parte ng personalized medicine kasi usually ang mga implants, di ba, pare-parehas. So, parang
tinitingnan nila sa mga research ngayon na yung mga implants na gagamitin o mga devices na yan ay personalized na sa pangangailangan ng isang tao na yun. Okay, so para magkakaroon na ng iba-ibang implants na nakaka-tailored lang para dun sa specific individual na yon. Okay? So dito, maganda ang future direction ng research pagdating sa personalized medicine kasi sometimes sa mga implants, okay, iba-iba yung mga characteristics niya. Kaya minsan yung pinaglagyan ng implants na yun, nagkakaroon ng mga komplikasyon. Kaya mas lalo nilang nilalaliman ang mga research pagdating sa mga bagay na ito para naka-tailored lang doon sa individual needs na gagamit ng implant na yun at maiwasan yung mga komplikasyon na yun. Okay? And lastly, ay para sa advanced computational methods tulad ng machine learning and AI. So, gumagamit ng mga advanced na algorithm tulad ng machine learning at AI upang pag-aralan ang komplikadong biomechanical na data at pagbutihin ang mga prediction na pwedeng mangyari sa disenyo. So dito, okay, yung mga pinag-aralan natin kanina, mga computational models and mga motion analysis na mga program, pwede nang pasukan ng machine learning and AI para mas lalong ma-improve yung mga capabilities ng mga program na yon. Okay? So nandun na yung mga research na yon, papasukan na nila ng AI. Okay? So, ang biomechanics sa biomedical engineering ay very dynamic at very complex. So, ito ay isang larangan kung saan patuloy itong nag-evolve, kung saan tinatalakay nito ang mga applications sa biological science sa pamamagitan ng mga prinsipyo ng mechanics. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagdidisenyo ng mga medical devices, pag-unawa sa paggalaw ng isang tao at paggamot sa mga pinsala at sakit ng isang tao, at pagpapahusay sa pangkalahatang kalusugan at kalidad ng buhay ng isang tao. So sa pamamagitan ng patuloy na pagsulong sa pag-unawa ng biomechanics at paglalapat ng kalamang ito sa mga makabagong solusyon, matutugunan natin ang mga komplikadong mga hamon sa field ng medicine at upang lalong mapabuti ang pangangalaga sa isang pasyente at sa iba't ibang application. So I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture ng Biomedical Engineering. Hanggang sa muli. Bye-bye!